Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang at Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Alright, and of course, ang ating programang Bridges on Air ay sa pamamagitan po ng partnership at collaboration between the Commission on Filipinos Overseas at ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Of course, tayo po ay nagpapasalamat kay Secretary Kling Ang ng CFO and of course sa ating Bureau Director, Director Dindo Amparo. Okay? At siyempre, tayo po ay napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Ganun din po sa ating YouTube browser. Type nyo lang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave transmitters to our shortwave broadcast. Sa tulong naman po yan ng mga pasilidad ng Voice of America. At ito rin pong ating social media broadcast ay dinadala din ng mga social media platforms ng Commission on Filipinos Overseas. Opo, kaya lalo na yung bukod sa aming main page, meron din po kaming page na Peso Sense na may 3.3 million followers. Wow! So napakalawak na po ng nararating ng ating programa. Thank you very much sa CFO tsaka sa Peso Sense. Ano po? Ayan, alright. And syempre, para po sa edisyong ito ng Bridges on Air, meron tayong CFO correspondent, si Mr. Rodrigo Garcia Jr. Nasa Pasay siya ngayon. Ano ba ang event sa Pasay ngayon, Ares? Merong dialogue na isinasagawa sa Commission on Filipinos Overseas tungkol sa ano ba ang dapat gawin ng mga overseas Filipinos sa pag-participate sa ating mga political events, exercising our rights to vote, ganyan. So kasama na dito po yung magparehistro ka as an overseas voter, as an absentee voter. Dahil sa opisina po namin sa CFO, meron pong kinatawan ng COMELEC doon para tumanggap ng mga rehistro ng mga gusto magparehistro, magma-migrate sa ibang bansa o pupunta sa ibang bansa, aabutin sila doon ng eleksyon
pwede sila magparehistro sa CFO. Dito sa CFO pa lang pwede na. Pwede po doon. At marami rin pong binuksan ng mga registration desks ang COMELEC para dyan. Pero ang tanong is, gaano ba ka-receptive, no? Yung ating mga kababayan, lalo na yung nasa abroad na. O maski na yung nandito na paalis pa lang, how receptive are they sa pagpapa-register? Kasi ano din, Kuya Ray, yung pagboto sa iba, yung absentee voting. Kasi ako ay naging absentee voter din dati. Ang dati nung hindi pa automated yung botohan, pupunta ka sa konsulado na minsan ikaw napakalayo ay pa. babiyahe ng napakalayo. Lalo na nung nasa Dubai ako ang konsulado nun ay napakalayo sa sentro. So sasakay ka ng bus mga 1 oras. Layo. Para lang pumunta tapos pipila ka doon. So talagang, ibig sabihin, talagang porsigido ka lang to exercise your right. Para lang gawin yun at magsasakripisyo ka. Naku nga. Para lang ma-exercise mo yung boto mo. Kaya, pero ngayon nagbago na, simula na naging automated, marami na ring pagbabagong ginawa. So, siguro yun ang isa sa mga pinag-usapan dito sa naging programa ng CFO at ng COMELEC at ng mga partner groups na ng CFO. Alright. Okay, sige. Alamin natin ngayon kung ano ba ang nangyayari dyan sa may Pasay City. Kasama natin ngayon si Rodrigo, si Ginoong Rodrigo V. Garcia Jr. Rodrigo, kamusta? Kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Pasay City? Magandang tanghali po, Sir Ray and Sir Aris. Katatapos lang po ng isinagawang forum ng Commission on Filipinos Overseas para hikayatin po ang mga kababayan natin nasa abroad para bumoto sa susunod na eleksyon sa 2028 sa pamamagitan ng pagiging overseas voter. At binigyang diin nga ng ating mga panauhin mula sa Commission on Elections na kinatawan ni Director John Jordan Poon. Siya ang pangalawang pangulo ng Overseas Voting Office ng COMELEC at ni dating Consul General Raul Dado na siya ngayong Vice Chairperson ng DFA Overseas Absentee Voting Secretariat. Kanilang ipinaalala sa ating mga overseas Filipinos, kasamang OFWs, mga members ng mga diaspora, mga immigrants, na mahaba pa po ang panahon para sila ay magparehistro. Hanggang September 2027 po yung registration para maging botante sa 2028 na eleksyon. At kung saan ipinagdiin din po ni Kalihim Kling Ang na ang overseas voting ay isa sa mga paraan ng CFO para ma-engage politically ang mga Pilipino na nasa ibayong dagat. Idiniin din ni Secretary Kling ang kahalagahan lalo na po ng mga Filipino immigrants natin na nasa North America, Europe, Australia at ipinaalala sa kanila na ang kanilang pagboto sa Pilipinas ay isang bahagi ng kanilang civic duty. At dahil kung ikaw ay isang overseas voting, ikaw rin ay isang dual citizen kasi requirement na maging Pilipino ka bago makaboto. Ang forum na po ito ay ni-live stream kanina sa Facebook ng CFO kung saan marami pong mga participants natin online na nanood. Atin rin pong ikinatuwan na nasa opisina rin po kanina na umattend sa forum ang National Chairperson ng National Federation of Filipino-American Associations na si Miss Mariela Fletcher. Ang NAFA po ay isang umbrella organization ng mga iba't ibang samahan, asosasyon, grupo ng mga PhilAms sa buong Estados Unidos. Ayun. Sir Ray? Sige. Pero sa kasalukuyan, so ano yan? Matanong natin, malaman lang namin ni Ares, kamusta ba ang nagiging output ng mga nagpaparegister para sa overseas voting? Dahil sabi nga kanina ni Ares, minsan doon tayo nagkakaroon ng problema, no? Hindi masyadong receptive. Ano ba yung mga napag-usapan dyan na issues na maaring maghinder para sa isang Filipino resident o migrant resident o dual citizen na magpa-register sa overseas voting? Opo. Ang isa po sa mga ibinahagi po ni Ms. Fletcher po ay
una, kakulangan ng oras o panahon since marami po sa ating mga Filipino-Americans, Filipino-Canadians, nasa Europe, Australia, ay mayroon pong mga multiple jobs. Kumbaga, kahit Sabado-Linggo ay nagtatrabaho po sila. At ang isa pang lumabas ay yung mga Pilipino na tumitira sa medyo malayo sa ating mga konsulado at embahada. Ngunit nabanggit din naman po ng ating kinatawan ng DFA at COMELEC na since mahigit 1 taon po yung registration, pwede po nilang abangan yung mga consular on wheels or yung mga road show na gaganapin ng ating mga embahada at konsulado kung saan pwede po silang magparehistro. At gaya po ng sinabi ng COMELEC, bago pa man sila umalis ng Pilipinas bilang OFW or immigrant, may mga local field registration na ang COMELEC na matatagpuan dito po sa opisina ng CFO, sa DFA, meron din po tayo sa DMW, at meron din po sa Intramuros. At napag-usapan nga po kanina at kinumit na rin po ni Secretary Clink yung ating mga opisina ng CFO, mga regional extension offices din yan na pwede rin po tayong mag-host ng local registration center. Ang CFO po ay matatagpuan din sa Baguio, sa Cebu, Cagayan de Oro at Davao. Opo. Ayun, At okay. ito rin po, binahagi rin po ng COMELEC na sa kasalukuyan, ang CFO registration center ng COMELEC ang may pinakamataas na bilang ng mga butanteng nagrehistro. Wow. At sinabi po nila na ilan daw nagparehistro? Ilan daw? Mahigit ilang daan na po ito. Okay. Pero historically po ay umaabot ay ng ilang libo, hundreds of thousands po no na registro. Yung last po nating narehistro para sa 2025 election ay humigit kumulang na 100,000 plus po. Pero pag presidential elections, napapansin po nila mas tumataas ang bilang ng mga nagre-rehistro at bumoboto sa election. Okay, sige. Well, with that, Rodrigo, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin sa pagbibigay balita at kaganapan dyan sa Pasay City kasama ang Commission on Filipino Overseas. Thank you very much, Rodrigo. Maraming salamat din po kasamang Sir Ray, kasamang Sir Aris at nagbabalita po mula dito sa Pasay. Rod Garcia po at ito'y pinapaalala po sa lahat ng ating mga butanteng Pilipino na nasa ibayong dagat na pwede po kayong magrehistro dito sa CFO, kahit OFW po kayo, kahit seafarer, ay tinatanggap po namin yung pagre-rehistro po para makaboto po kayo sa susunod na eleksyon. Gamitin po natin ang karapatan nating pumili ng ating mga susunod na pinuno. Maraming salamat po. Nagbabalita mula sa Pasay City. Maraming salamat, Rodrigo B. Garcia Jr., ang ating CFO correspondent. Maidagdag ko lang dun sa sinabi ni Rod. Yung marami po kasing mga OFWs na namamasyal sa Mall of Asia. Yes, okay. No? Ang lapit-lapit ng opisina ng CFO sa Mall of Asia, pwede niyong daanan dun sa tabi po ng Phoenix Gasoline Station sa yung Globe ng Mall of Asia, napakalapit lang po. Nandun lang. Puntahan nyo na yung registration desk sa CFO, napakadali lang naman gawin yan. Malapit lang pala. Okay, sige. Pero syempre, yung mahalaga kasi yan eh. Kasi pagkakataon nyo yan, maski na nasa ibang bansa kayo, na marinig ang boses ninyo, makapili kayo ng susunod na liderato ng bansa. So, sabi nyo, ayaw nyo ng korap, ayaw nyo ng, di ba? Yung tingin nilang karapat dapat. Bumoto yung tamang karapat dapat kasi sino dapat umupo. Okay? Para kapag may mga narinig kayong komento, masasabi nyo, binoto ko yan. O nagkamali ba ako ng binoto? O tama ba yung binoto ko? Di ba? At saka makakapili sila ng kanilang kinatawan sa Kongreso. Yes. Dahil may pwedeng bumoto ng party list eh. Oo, tama. Yung mga party list para sa mga overseas Filipino workers. Alright, pero wag kayong bibitaw sa ating programa. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pakikinig at panonood sapagkat itong susunod natin segmento, Ares, ito yung Pinoy Ako segment. Mukhang itutuloy natin dyan yung usapin na yan, yung overseas voting. Hindi lang yan, pati yung
isang napakalaking organisasyon sa Amerika. Yes. Na ika nga pinangungunahan ngayon ng isang Pilipina na tumatayong national president nila. So wag niyo pong ililipat, wag po kayong kakalas sa ating programa. At tabayanan po ninyo susunod nating segmentong Pinoy Ako dito pa rin sa Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, tayo po ay patuloy pa rin dito sa ating programang Bridges on Air at narito na po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin. Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Ayan, and of course, syempre, para po sa ating segmentong Pinoy Ako, Ares, may makakasama tayo. Ano po, ang National Chairman ng National Federation of Filipino-American Associations o NAFA. Okay? Napakalaking grupo ng mga PhilAm sa Amerika. Alright. Siya ang ating national chairman, Miss Mariela Fletcher. Yan. Miss Fletcher, good day and welcome to the program Bridges on Air. Magandang hapon po sa inyo at saka dun sa mga nakikinig. Ayan. Thank you. Nagtatagalog. Matbihasa naman pala magtagalog. Nag-English pa Ay, ako. Ako po born and raised dito Born sa and raised. Pilipinas. Wow, talaga naman. Sige. Well, Ares, siguro introhan mo muna kung ano ba itong sino ba at ano ba ang ikang mga involvement ni Miss Fletcher. Ito pong si Miss Fletcher, Miss Mariela Fletcher ay siya po ay isang licensed real estate broker sa Amerika, sa state of Washington. Siya po ay dati nung nandito sa Pilipinas, siya po ay involved sa export business. Wow, export business ha? Naging awardee ng Best Product Design sa Center for International Trade Exposition. CITEM. Sa CITEM. CITEM. So, hindi na bago sa kanya yung makipag-deal sa ibang bansa. So, yun na nga, nagbukas din yata si Miss Mariela ng isang deli and retail store na nag-specialize ng mga Filipino food sa Seattle, Washington. Wow, okay. Wow. So, marami po siyang involvement sa Filipino community. At yun nga po, yung pinakamalaki niyang involvement ay siya yung naging national chairman ng NAFA. National Federation of Filipino-American Associations. Alright. Sige. And of course, Miss Fletcher, so gaano po ba kayo katagal na naging real estate broker sa Washington? Hello. Medyo unstable yung internet. Okay. Okay. Sige po. Let me repeat the question. How long have you been in gaano ka nakatagal naging estate broker sa Washington, Miss Fletcher? Over 30 years. Wow, 30 years. Matanda na po tayo. Eksperto sa housing to si ma'am. Okay. Residential po. Yan, okay. Pero bago ako tumungo sa NAFA, kasi ito napakalaki nito National Federation of Filipino-American Associations. Bago ako pumunta ng NAFA, gusto ko munang konting malaman yung mga nag-i-experience si Miss Fletcher. Lalong-lalo na nagtayo pala ito ng ng deli at retail store. Yung Manila. Manila. Ethnic, pinopokus siya sa ethnic food. At na-feature pa siya sa Seattle Magazine February 2015 issue as one of the recommended places for Filipino food. So, bakit po niya naisipang magtayo ng restaurant ng ganito, Manila na parang restaurant? Deli store. Hindi ba naging mahirap sa inyo yon, Miss Fletcher? Naging mahirap sa akin. However,
Ang nangyari po kasi noong 2010, well actually 2008 nagkaroon ng financial meltdown sa United States. Apektuhan ang real estate business. Although yung sa akin po 2010 pa ako naapektuhan. Noong time na yon, wala na akong benta, nag-iisip na ako saan ako kukuha ng pera. Although sabi ko may konting savings pero nagagalaw ko na. So meron ho ako isang client na sabi, gusto ko ibenta itong store ko. Sabi ko, bibilin ko na lang para may magawa din ako kasi bagsak na po ang real estate. And that started it. Inisip ko po na may introduce ko po yung Filipino food sa mainstream. And yun ho ang nangyari, yung pag nagpupunta po yung mayor sa district namin, sinasabi kung gusto ng Filipino food, pupunta daw dapat sa store ko. Wow. It was free advertising. Opo. And na-introduce nga nila, nalaman nila kung ano ang very basic na lumpia natin. Yung ating pancit bihon. Yes, totoo po yun. Yung empanada natin. So, every day, meron po akong mga 8 kinds na sa deli na ibinebenta lang. Hindi ho kami restaurant, kundi everything food to go. Oh, wow. Talaga. So, pati hindi lang mga Filipinos ang mga clientele mo, Miss Fletcher? So, 2020, inano ko na ho, binenta ko na po. So binenta nyo rin yung 2020. Yes. Pero ngayon po parang may nauuso ngayon ang Filipino food na introduce na sa mainstream cuisine sa sa buong sa mundo US. Yes, totoo po yun. And, marami na po tayong chef na world-renowned na rin po na Filipinos. So, to me, magandang maging part of that in the beginning. So, okay. Pero hindi na bago sa kanya to. Hindi na bago to kay Miss Fletcher tong pagninegosyo. Kasi dito pa lang sa Pilipinas may-ari na siya ng manufacturing at ng exporting business. Ano po yung mina-manufacture at ina-export nyo business, Miss Fletcher, dito sa Pilipinas noon? Ano po, everything was hand-painted. Kaya meron po akong isang maliit na manufacturing concern sa Makati, pero nag-establish po ako ng mga housewives sa Bicol para doon sila magtatrabaho. Mapaalagaan pa nila yung kanilang mga anak. Tapos sinasubcontract ko po yung mga ibang materials ko sa Laguna because I was dealing with wood and they were all hand-painted po. Hand-painted po lahat. Ito po ay maganda naman ang mga jewelry po, yung hand-painted na costume. Sinasabi niya. Yeah. Costume jewelry. Wow. Okay. Dahil dyan, na-awardan pa yata. Costume jewelry. At dahil dyan, na-awardan kayo ng Department of Trade and Industry. Nitong SciTime Awardee, Best in Product Design. Pasensya na po. Mahina siguro. Opo. Ito po siguro Kasi yung at the time, attorney, yes po. very unstable sige yung po. internet. Sige. Alright. Okay. Alright, sige po. So at least okay. So yun yung scope ng experience ni Miss Fletcher dito sa at least dito sa Pilipinas Pero sabi ko nga kanina sa iyo Ares at kay Miss Fletcher, sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Siya po si Miss Fletcher, Miss Mariela Fletcher, ang National Chairman ng National Federation of Filipino American Associations o NAFA. Okay, at sabi nga ni Ares, pinag-uusapan pa namin kanina pa ito, Miss Fletcher, napakalaking organization po nito. So, how big ba ang NAFA when it comes to the number of members and umbrella organization nito, Miss Fletcher? So, mahigit na 2,000 po kaming members, and we have members that are individuals and of course mga organizations sa US. Ang organizations, syempre, meron din silang mga membership. So, kasama ho din sila doon sa pagiging membro namin, and that's how we operate. So, National Federation po it's a non-profit organization that connects Filipino American communities all across the US. So meron po kaming 14 regions all across the US, and each region meron po kaming president na merong mga states under that region. So we were founded to unify our voices
and make sure that the Filipino Americans are represented in civic life, in public policy, leadership, and cultural preservation. So, meron po kaming 4 pillars. Iko-continue ko na po, baka Sige po. makalimutan Sige po, ko. go ahead po. So, meron kaming 4 pillars we work on. One is civic engagement, one is leadership development, community advocacy, and cultural identity. And we work to empower Filipino Americans to vote, to serve, to lead, and preserve our heritage. So, yun po ang aming building our collective power that way, that we're starting with NAFA, and para magkaroon tayo ng community has a strong and the respected voice nationally po. Nationally. So, Alright. yun po kami. So, we were established in 1997. So, ulitin ko lamang po, ilan po ang total membership ng NAPA? Over 2,000 po kami. Over 2,000. Yes. And ito pong membership na ito, para lang po malaman ng mga nakikinig sa atin, ito po ba ay made up of Filipino-American citizens na o meron din mga immigrants? Filipino-American citizens and also green card holders, of course, and individuals and organizations. Ma'am, ano po yung nabanggit nyo na yung yung pillars ng NAFA. Pero ano po sa ngayon po, ano po yung mga priority areas na tinatahak ng NAFA? Okay, so we are very heavy with civic engagement po. Meron po kaming signature program called PhilAmVote. Yun po ang signature program ng NAFA. Dahil alam po natin na kung boboto tayo, meron tayo na civic duty natin, magiging malakas ang boses natin together. Ganun ho yun. So, yun ho ang core actually ng NAFA. Pero yun pong sinasabi ninyong for yung aktibidad ninyo sa voting, sa yung exercising of your political right. Sa Amerika po ba yan o kasama rin po yung pagboto ninyo, paglahok ninyo dito sa electoral process sa Pilipinas? Sa Amerika po yung PhilAmVote. Now, dito po sa process naman sa pag-vote sa Philippines, isa pa rin po yan kasama sa aming advocacy, yung in terms of the diaspora, ano Yes. po ba ang participation ng Filipino Americans who are dual citizens for that matter to vote. Yung pong dual citizenship, nangyari po yun dahil po sa NAFA. Kami po ang nag-initiate nun. Uy, Sila pala nagkampanya nito sa doon sa dual citizenship. Okay. Pero Voting rights and voting rights. okay. Pero as we speak ba, Miss Fletcher, how successful ba? Marami na bang mga kababayan nating Filipinos or has become US citizens or green card holders? Lalo na yung mga yung mga naturalized ba na mga Filipinos na naging US citizens. Do they still opt for the dual citizenship? Talagang pinupursue pa rin ba nila yung pagkakaroon ng dual citizenship? That is well, first of all, there are 4.5 Filipinos and Filipino Americans in the United States, and part of that, I would say, ang dual citizens who doon hindi ho naman ganun kalaki rin. I would say about registered last elections po was about 200,000, if I can say that. Yeah, around that po. So, yun ho ang pinupush namin actually also in terms of the relationship with CFO, VFA, and the diaspora. That we also have to exercise, our rights to vote. If you only happen, it will only happen when you become a dual citizen. Yeah. Ma'am, ano po kaya ano ang nakikita ninyong parang dahilan kung bakit hindi po ganun ka-enthusiastic yung ating mga kababayan na maging dual citizen? Ano po kaya ang
hindrance or obstacles? Sa Filipino-American Yes po. voters? Yes po, yung bakit kasi po may nakausap ako recently na siya po ay naging mayor ng isang lugar diyan sa Amerika. Pero hindi gusto niyang maging dual citizen pero mayroon lang daw may konting aberya lang daw na inaayos. Pero ano in general po, ano po ba yung parang nagdi-discourage or naging hindrance kung bakit hindi po porsigido na maging dual citizen yung mga kababayan natin diyan? Kuminsan po, mali po ang narrative kung bakit, why, yeah. Okay. So, mali yung narrative. So, mali yung nakakarating na impormasyon. Ganun po ba, Miss Fletcher? Importante po malaman Okay. Filipino-American to become a dual. What are the intindihan kung ano ho ang advantage Alright. Medyo nagkakaroon lang tayo ng konting problema sa communication, Pero Chappy. kung iintindihin natin yung sinasabi ni naman Ma'am, talaga advantage or own a condo. Okay. Ano po yun? Alright. So, meaning, the way that we understand this, yung sinasabi po ninyo, Miss Fletcher, is nagkakaroon ng medyo, sabihin na natin, miscommunication. parang hindi malinaw Hindi sa malinaw. kanila kung ano ang advantage o benepisyo kung magiging dual citizen sila. Tama po ba yung aming assessment? Hindi ho masyado kasi ayoko naman ho magkaroon ng very bad I'm not saying na mali ang narrative, kundi I think we need to push it to be more clear, very exact. Ito ang advantages, right? Ngayon, kung hindi clear, doon ho nagkakaroon ng uncertainty. Yun ho ang sasabihin ko, uncertainty. At bakit, ang question is, anong gagawin ko? Bakit ko hindi naman ako umuwi ng Pilipinas? There are certain people na yun ho ang... So, dapat palitan po yung mindset na yun. Kailangan magkaroon lang ng clarity. Yun lang po. And with that, kung magiging dual ka, then we move forward to tingnan naman natin ang civic engagement natin. Yes. Yun ang importante po sa lahat. Parang lumalabas po, Kuya Ray, is yung ginagawa ng NAFA ay naka-align sa ginagawa rin ng Commission on Filipinos Overseas na yung hinihimok natin yung mga kababayan nating nag-migrate na mag-participate sa nation building at kasama dyan yung pagiging dual citizen. Yes, that's true. Now, Totoo po yun. Sabi nga ni Miss Fletcher, pag naging dual citizen na, we go forward sa mga civic duties, sa mga civic functions. Matanong ko lang, Miss Fletcher, kasama ba dito ngayon sa NAFA yung pinupush nyo na parang Medicare o medical aid? Medicare portability. Ito, medical portability na pwedeng magamit na dito sa Pilipinas? Yun po ang isa sa mga advocacies ng NAFA. Yun hong Medicare portability na inumpisahan po namin 2011 pa. Wow. So, hindi naman po kasi, matagal na po because it takes two countries to, ano po ba talaga ang kailangan ng, anong advantages na naman. Okay, clear communication, clear narrative. Ano po ang advantages? Meron po tayong mga kailangan pumasan yung proposal, pumasayan sa Congress, kailangan you talk about yung Department of Health doon, Department of Health din dito. So at the moment maganda po naman ang nangyayari on the side of the US. And I think dito po naman sa side ng Philippines, malaki po ang advantage at economically compared to kung nasa US kami at makakatipid naman ang insurance companies that cover us, di ba? Yan po yun. Yeah.
So, since 2011 pa ito Nilalabi na yan. nilalabi ng NAFA. So, sa tingin niyo po ba, Miss Fletcher, nasa ang stage na ito? Nawawala po tayo. Alright, okay. So, 2011 pa pala po ito pinupush ng NAFA. At Ang Medicare portability po. Yes opo, po, yes, opo, yes. yung Medicare portability. So, sa ngayon po ba, ano po ba ang assessment ninyo dito? Will it be, will it come to fruition soon or baka naman maghihintay pa tayo ng ilan pang taon? Kasi ang alam ko kasi ngayon under the Trump administration, medyo nagiging strict sila. Nagbabawas pa nga sila kung minsan, correct me if I'm wrong, dito sa mga services na mga medical services dyan sa US. Tama po ba ako doon, Miss Fletcher? Yeah, so medyo delikado po at this stage due to the political climate nga po sa Amerika. Pero kailangan po joint force, joint collaborative efforts. Doon dapat natin tingnan, di ba? At the moment, humihingi pa rin ng maraming meetings na hinihingi, and we cannot say this has to go up to our secretary, of course, of health doon, the secretary who is also in charge of Medicare and Medicaid. Lahat po yan may proseso. Sila po ang may final answer. Kung ito ba i-approve natin o hindi. Pero yun po siguro yung tama yung sinabi ni Mrs. Fletcher na yung advantage kasi ang sana makita doon na mas malaki ang matitipid nila kung papayagan yung Medicare, Medicaid portability kasi mas mura ang healthcare dito sa Pilipinas. Oo naman, kumpara mo naman sa US. So, malaki nga ang matitipid nila. So, yun sana ang makita nila. Habang ang nilalabi ng NAFA ay sana makita makitaan ng liwanag sa US Congress. Pero ma'am, ano po ang legislative status ng panukalang batas, yung HR 7442? Naku, wala pa rin ho kaming klaro, although meron po kaming 6 na senators na pumirma, supportive of that. So ang next step po namin is to be able to get up at the higher yung house namin kung paano namin gagawin yun. So ano ho naman ang point ho naman ng NAPA or dito sa advocacy namin is pinopropose po naman talaga namin yung magkaroon tayo ng joint with US and Philippines kasi marami pong Filipino American seniors na nagre-retire din dito. Yes, Okay. yes. And gusto namin responsibly dapat ma-evaluate din namin as we go on with this whether yung pilot na ito na dapat nangyari na this year, akala namin it's a pilot Implementation, yes, ma'am. initiative. Yes, and maprotektahan din naman yung mga retirees at saka ang taxpayers, of course, bago naman magkaroon ng policy decisions. Kasi ganun ho dapat, di ba? So, hindi naman basta isipin nyo 2011 pa na merong mangyayari din. So far, kailangan po ng isang pilot. Alright. Okay. Parang may proof of concept dapat na Parang implementation. Parang ito Yun sinabi, po, ito yes. yung pilot, naging successful. Yes. So, justified na kailangan magkaroon talaga nito on a regular basis na, di ba? Correct. Correct po yan. Yeah. So, tama po ba yung sabi ni Ares na, makakamura yung mga kababayan natin na nasa US kung ma-apply dito yung medical portability na yan sa Pilipinas? Makakamura na sila. Plus, makakasiguro pa sila na yung quality healthcare ang makukuha nila dito. Aba, totoo po yan. I totally agree. Kung 100,000 ang, for example, for purposes lang of discussion na, kung 100,000 ang cost doon ng isang, let us say, regular surgery, dito pa baka 30,000 lang yun. Uy! And Totoo po yan. makakatipid ang Malaking tipid. makakatipid ang
Actually, Kuya insurance Ray, company sa nangyayari na rin yan, kahit diba? hindi lang sa US. Makakapasok pa ng pera dito sa True. Mhm. May mga nakilala kami ng mga residente ng ibang ng Hong Kong. Aha. I cannot hear you anymore. Alright, okay. Well, meron daw po kasi nakilala si Ares na mga ilang residente ng Hong Kong. Ulitin mo, Ares, para narinig. Meron din po, hindi lang po sa US, pero meron din pong mga Pilipino na nag-migrate na sa ibang bansa. Mas pinipili pa nilang pumunta dito sa atin, sa Pilipinas, para yung mga simpleng surgery. Kasi napakamura, ang laki nga, based dun sa example nyo, tama po yun. Yung 100,000 sa ibang bansa, 30,000 lang dito. Kaya dito pumupunta. Nakakasiguro pa Totoo sila po ng yun. quality healthcare. Yan. Okay. Opo, napakaganda. Alam nyo, isa pa, hindi lang po ang Philippines ang gustong Mhm. gawin nitong Medicare Portability. Join the bandwagon now. Dito sa Medicare Portability. Kasi meron din mga German Americans, di ba? Mga ganon. Korean Americans, for example, Mexican Americans. Lahat ito sumasali na dito ngayon sa That's itong advocacy ng Medicare Portability. Kaya it's getting big. So, inumpisahan po natin yan. So, ngayon, meron na tayong mga kasama. So, Wow. nakikita na nila Lumalaki ang boses. ang importansya nito kung bakit. Yes, lumalaki. Exactly. Talaga. Hopefully nga maipasan at maisagawa na. Ano? Ang maganda siguro dito, Kuya Ray, is pag-usapan para mag-create siya ng critical mass ng opinion. And pag natuloy ito, that will serve literally as a bridge. Yes. As a bridge ng It ating, is. 'di ba? Ng ating Filipino community, so ng Filipino diaspora sa US papunta dito sa Pilipinas. And it will benefit the Philippines and the US both ways. Tama po, no, Miss Fletcher? Yeah. Both ways po. Totoo po yun. Yes. Baka ma-retain pa natin yung iba nating mga nurses dito na hindi na muna umalis na bansa kung maging successful itong itong medical portability na ito, dahil nandito yung trabaho, pumupunta dito yung mga yung mga foreigners to seek medical help, no? May possibility din po na yung mga healthcare workers natin sa Amerika na magre-retiro na, dito na sila, uuwi na sila dito, magpa-practice na sila dito ng profession. Pwede rin yun, di ba? Pwede rin yun. Pero bukod dito sa medical portability, Hindi na brain drain, brain Yes, gain. brain gain. From brain drain to brain gain. Yan, totoo yan. Ano po? At sana nga makapagsilbi pa sila sa government hospitals para naman matulungan yung ating mga mahihirap na mga kababayan dito sa bansa. Pero Miss Fletcher, matanong ko lang po, bukod po dito sa medical portability na to, meron pa po bang ibang mga programs na pinupush, legislative measures na pinupush ang NAFA bukod dito? When it concerns the diaspora po, meron po isa pang program called the Americans, na dahil yung mga nung World War II po, meron tayong may mga American soldier pamilya na hindi na binalikan. So ito po yung So ito yung mga mga naging bunga, tama ba? Bunga ng second and third generation. Second and third generation na. So, yun po isa sa mga advocacies po namin na tinatrabaho din po ngayon through yun pong Mrs. Fletcher, does that include yung mga meron po kasing type of care. Doon ho kami humihingi ng ngayon ng grant from that 250 million para po lagay namin dito sa advocacy namin ng Americans for healthcare for them as well, education, and po sila, very poor po sila. Totoo po, naiwanan po, we're not talking about immigration anymore, nalilipad sa US para but it's establishing yung livelihood nila dito, helping them out on how ito po kasi yung mga second and third generation na very very much in need.
Yeah. Yun po yun. Mhm. Pero Mrs. Fletcher, does that include yung mga naging anak ng mga US servicemen who were assigned here when the bases were still in Clark and Subic? That's exactly what it is po. Yes. Sila po. Yes. Mga gaano ba karami nakikita natin dyan? Do we have any... 40,000. Yeah, meron daw pong 40,000 Uy, na dami American. Dami din ha? Dami rin. 40,000. So ano po ang nagawa na namin sa NAFA? Meron po kaming partner na organization in the US called Fathers Founded. Nandito po sila last year kasama po namin at nagbigay na po sila ng 2,000 kits of DNA para ma-create namin itong database. Sino po ba talaga ang mga children of American soldiers na naiwan dito? So ganun po ang umpisa na ng work namin. So nagbigay na sila ng DNA to DNA confirm. testing. DNA kits. So, yes. DNA testing. 2,000 kits po ang na-distribute. So, nakabalik na po yung iba na nandun na sa US at tinitingnan na. Pero meron na po tayong meron na po tayong Miss Fletcher na natulungan at na-address, halimbawa napatunayan na ito nga anak nga ito ng isang American US serviceman at na-reunite siya sa kanyang biological father. Wala po kaming cases na gano'n na reunite na with the family. Ang pinag-uumpisahan lang po nitong DNA is to see nasaan po ba yung connection or yung family sa US. But what is being done right actually helping the Americans is through another organization that is our partner called PAGA, Philippine American Guardian Association, and they are 104 years old. Uy. So sila po nagko-continue po ang work na yan dito sa tinutulungan po yung mga Americans. So but not in hindi po kaya na ma-cover po lahat itong mga 40,000 na ito, but sila po nandito since 104 years Tagal na. ago na umpisa. Opo. And they're continuing the work. Yes. So isa po yan sa mga partners namin. That's more than a century old Oo nga. organization. 104. Nandun po ang integridad nila at saka ang trust natin sa kanila. Yes. Okay. So, alright. Pero sa NAFA plus yung PAGA and then yung meron pang isa, di ba? Meron pang Yung isang Fathers Founded. Yeah. Kayo at yung Fathers Founded at PAGA are working together to make sure that itong mga Americans na ito na left behind here in the Philippines natutulungan at matulungan yung kanilang kabuhayan dito sa Pilipinas, whether or not ma-reunite sila sa pamilya nila o sa father o sa biological father nila sa US. Correct po. Yes. Wow, malaki po kasi reuniting them with their families supposedly sa US, you're talking another layer ng immigration naman, hindi ho ba? Kasi sila, yun pong importante ngayon. Kasi sa totoo lang, Miss Fletcher, Attorney nawawala po. sa totoo lang, Miss Fletcher at Ares, kung minsan talagang nakakaranas ng discrimination Yes. itong mga Americans dito sa Pilipinas. Nawala na totally. Ayan, okay, nawala na raw tayo totally. Ayan, sige. Ayan niyo po, ibabalik natin yung yung signal na yan. So, actually, hindi lang sa Americans yung nangyayaring ganyan. Dahil meron ding mga ongoing na programa, yung mga Japino naman na kung tawagin. Mga Japino. mga Tama. Japanese Filipino. Oo. Tinetrace din may grupo din, may NGO din from Japan na tumutulong sa mga may tawag sila, hindi ko lang maalala No, may DNA testing involved din at tinetrace yung pamilya nila sa Japan. Some of them have been reunited to their families. Yung iba naman pinayagan ng, mayroon akong may na-meet ako sa Tokyo na taga Davao. Marami kasi sa Davao. Na nandun na sila sa Japan. Binigyan na sila ng, kinilala na sila as Japanese citizens na rin. At nandun na rin sila.
ganun din siguro ganun din ginagawa ng NAFA. So, ibig sabihin, merong Amerasians, may Japino. At meron din Koreans. Yun, yung sana susunod Meron kong pang tanong. Koreans. Anong tawag naman doon? Ah, Koreanis. meron silang tawag na Paano nga, no? Kasi, Amerasians. Ano yan? Japino. Japino. Korea. Mahirap. Hindi naman siguro Oh, copy hirap. ko to. Okay, sige. Okay, nagbabalik si Miss Fletcher. Ayan, okay. Miss Fletcher, Thank you. pasensya na po Yes, talaga sir. nagkakaroon lang tayo ng problema sa communication. Napag-uusapan po namin ni Ares, no, kasi while inaayos yung ating communication, bukod sa Amerasians kasi, nakakaano yan yung Amerasians dito sa Pilipinas, nakaka-experience sa mga discrimination. Yes. Minsan pangungutya, discrimination. Binubuli sila. Binubuli. Hindi ko naintindihan. Oo. Bukod pala sa Amerasians, may Japinos pa. Oo. Yun namang mga Uh, sa Japan naman, no? Tapos meron pang mga sa ngayon, meron pa yung sa Koreans. South Korea. Pero ang nakatutok kayo ngayon is sa mga sa PhilAm, sa Amerasians, okay. So, sa ganun po ba, tulad nung napapag-usapan namin ni Ares, yung discrimination na dinaranas ng mga Amerasians dito sa Pilipinas, yan ba'y nakakarating din sa inyo na problema na-address din po ba ng NAFA yan? Paano nakakatulong ang NAFA dyan? Well, tungkol po dun sa discrimination po ba, like, nabubuli sila, sa schools, yung mga Yes. bata, nire-report lang po sa pagayaan at the moment. Ano po ba ang dapat magawa doon? Paano pong tulong yun? Napakalawak po noon kasi syempre meron tayong supposed to be mga support groups sana para magkaroon ng tulong sa kanila. They can get the help and get out of that. Pero ang isa pa ho, bukod doon sa discrimination yun, meron pa hong mga trafficking. Yes. Na nangyayari Yun, at the moment. Oo. Kaya po meron kaming mga dalawang senators natin na we are working with at the moment. Si Senators Risa Ontiveros and Erwin Tulfo, who is part of this advocacy dahil malaki pong tulong ang magagawa din po lalo na sa pagdating sa kababaihan, pagdating sa healthcare, pagdating sa lahat po yun. Looking at, hindi po namin tinitingnan na whether makuha namin o hindi yung supposed to being appropriate yung grant na hinihingi namin. Pero ngayon po ay nag-uumpisa na kami ng mga work namin with PAGA. Yeah. Alright. Sige. Anyway, pero sana nga po ika nga maging successful itong mga initiatives, mga programs ng NAFA sa pangunguna po ninyo at ng iba pa nating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Pero matanong ko lang bago ko bitawan si Miss Fletcher na pag-uusapan natin yung Amerasians at yung nararanasan nilang discrimination kung minsan Pero marami tayong mga Amerasians na naging successful na sa buhay. At they made the mark mismo diyan sa US. Tama po ba kami doon, Miss Fletcher? Hindi po ako well, meron nadinig ko po meron po. Actually, ang mas nadinig ko yung mga nagkaroon ng magandang buhay dito sa Pilipinas. Na-uplift na ang mga buhay nila simply because they know paano ba natin gagawin to. Pero yun doon po sa US, alam niyo po, isa po si Apple the App. Yan, Yes. yun. Yes. Siya po'y isang Amerasian, pero tingnan niyo po siya. So he made the most out of it na ano po siya na ano pa? Ano bang tawag Successful doon? siya. Adopted. He was adopted, di ba? By an American couple and from there, nakita niya how to help himself as well. Pero there's also the support of the family. Yun po yun. Yung unit na yun ang importante sa lahat. Yes. Yun. Sige. Well, Yun, marami rin namang mga achievers na binabanggit. Oo. Kung sa basketball, si Jordan Clarkson. isa pa yun. Oo, isa pa yun. Oo. Maraming maski nga sabi nga ni Miss Fletcher, hindi lang sa US, maski dito sa Pilipinas, naging successful talaga sila. Meron Pinag-usapan talaga po. natin rampant yung bullying. Totoo naman din talaga kasi
yung sa isang programa natin sa serbisyong CFO, naging panauhin namin doon ay isang half Omani, half Filipino. Na dito daw sa kanila, sa San Juan siya lumaki. San Juan, Manila. San Juan, Manila, yung mga bata sa kalye, pupunta pa sa bahay nila para lang asarin siya. Ganon. Dahil, ang sabi niya, dahil iba yung tingin nila sa kanila. Dahil Iba yung itsura. Iba yung itsura, bago sa paningin. Pero eventually, dahil natututo na rin yung Pilipino na maging inclusive, accepting na sa mga ganyang bagay, medyo nababawasan at saka malaki yung kampanya against bullying. Yes, sa mga dito na Nagkakaroon na rin ng behavioral shift. Okay. Well, Tama yun. Yeah, dapat mag-umpisa po dito sa atin ng education. Yes, ma'am. Ng ganon. Kasi katulad yung mga Amerasians, anak ng mga African Americans, syempre kulot-kulot ang buhok, very dark ang skin. Yun po ang na-experience ng bullying nitong mga batang ito. And dapat i-educate natin Yes, ang ma'am. mga kababayans natin. Hindi ho tama yun. Hindi ho ba? Sa generation kasi natin, Kuya Ray, nasa Ay. sa pelikula kasi nakikita Oo, mo oo. di ba? I know. Exactly. mga kung Parang normal nung araw Yung 60s, 70s, 80s, ganyan. Butsain yung mga Talagang katakot-takot di ba? ako siya aabutin mo, di ba? Mga karakter sa Masasakit, pelikula, oo. di ba? Si Nognog, ganun, di Yeah. ba? Yung masasakit na salita, di ba, na mga ano. Pero bawal na ngayon yan. Hindi na pwede. Hindi na ngayon pwede yan. Hindi na pwede yan. Alright. Well, Tama. maraming salamat, Miss Fletcher, and sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa dito sa Bridges on Air. And Sayang lang hindi maganda yung Oo ating nga eh, communication, yung pero communication. ang dami Yeah. nating magandang we can pwede always pag-usapan. we can always come back together again. Ay, yeah, sure. Anytime. Baka pwede na mag-live Yes. studio. Baka Oo. pwedeng mag-live Yeah. studio si Miss Fletcher. Kung may oras. Pag nandito po ako sa Philippines. Yan, okay, sige. Baka or siguro kung hindi man dito sa Radyo Pilipinas Yeah. World Service, sa ibang programa ng Radyo Pilipinas na Yes. para ma-live natin siya. Kasi napakalaki ng kampanya ng NAFA, napakalaki. Doon pa lang sa doon pa lang sa Yes. medical Medicare, Medicaid. Medicaid. Malaking bagay 'yon. At sabi ko nga pinag-uusapan natin. Portability. Opo, pinag-uusapan natin ni Miss Fletcher yung portability niyan. It benefits both countries, the US and the Philippines. Baka pwede sa programa mo sa umaga. Both Oo, countries. sige. Ma'am, siguro hihingi namin yung contact number ni Miss Fletcher para ma-schedule natin siya on a different time and day. Yeah. On a live studio basis na interview. Yeah. Yan. Tayo sa RP1. Doon tayo sa RP1. Pero kasama pa rin natin si Ares. Yan. Okay. At ang CFO, of Yeah. course. Thank you very much, Miss Fletcher. Maraming Okay, salamat po, sige ma'am. po. And thank you very much. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you. Yeah. And of course, thank you rin kay Attorney JK. Sapagkat talagang Ayun, nakatutok din siya dun eh. JMK. Oh. Talagang naghirap siya na para maitawid May tawid to. At ating katapos siya mag-host. Attorney JK, narinig mo ba kami? Yan. Narinig mo ba kami? Thank you very much, Attorney. Maraming salamat po. Okay, sige. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng Bridges on Air. Pero ako, I'm looking forward to that. Yung medical portability. Maganda himayin yung issue na yan. Maganda Dahil yun. ang laking tulong niyan kung Oo. sakaling matuloy. Kasi makakatipid na nga yung sa US, no? Yung Actually, mga win-win solution yan eh. Tipid sila doon. tipid Tapos dito sa atin. income yan, ng income mga yan. hospital natin Oo. at mga healthcare workers, Oo. mga doktor. Pag malaki ang income, there's a great possibility na magdagdag ng manpower ng mga nurses, ng mga doktor. So, additional employment, additional income, not only for the hospital but also for the government, di ba? Saka dahil kumikita yung mga ospital, magkakaroon sila na upgrade. May pera sila para ma-upgrade ng upgrading. facilities nila. Oo. So, Kaya, win-win solution ito. so hindi lang, sabi mo nga kanina, hindi na brain drain, kundi Brain gain. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Bridges on Air. Ulitin ko po ito pong programang Bridges on Air is a collaborative effort or partnership between the Commission on Filipinos Overseas at ng
Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. At inyo naman pong napakinggan ang isa pang edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.